Hello, kamusta po? Magandang, good morning sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon eto hong si dating Pangulong Duterte tsaka si Trillanes do'n sa Quadcom at tsaka yung, takot 'no, sinasabi nga takot niya ni Duterte sa ebidensya na hawak ni Trillanes. Alright, ano nga ba 'yun? At, since ito'y 2016 pa, bakit hanggang ngayon, 'di ba, parang balik square one si dating Senador Trillanes tungkol dito. So, ano yung problema dun? Okay, so kahapon nung nanonood dun tayo sa Quadcom, eh, bahagyan na nagkaroon ng tensyon, 'di ba? Pero alam niyo naman nangyari dun, si Duterte naipit ni Trillanes at napikon, napikon literal si Digong. Now, eto yung prinisenta nga kasi ni Trillanes. Eto yung, ah, bank account or yung joint bank account nila ni Sara at saka ni Digong. Ito yung mga, bank transactions. So, makikita niyo diyan, puro Sara, Rodrigo Roa Duterte. BPI ito, Julia Vargas. Tapos ito yung mga amount. Puro mga milyones ho yung pumasok. Okay? Mula pa ho ng 2015, 2014, 2013, 'yan. Okay? Oh, may 2011 pa. Then meron pa palang, 2007. Anyway, nagkakahalaga po lahat-lahat ito ng 2.4 billion pesos. Okay? 'Yan. Ito pa yung sa mga iba't ibang miyembro ng, pamilya Duterte katulad dito kay Sara, kay Baste, kay Pulong, at saka dito sa ano, sa kinakasama niya ngayon ni dating Pangulong Duterte. Now, dun sa pagdinig, hinamon ni Trillanes si Duterte na pumirma ng bank secrecy waiver. Kaya lang, ang nangyari una, ah, kampante pa, 'di ba? Cool pa si Duterte ron nung una. Kaya lang kasi alam niyo naman ang style niya eh, kapagka kaya niya pang paikot-ikutin, kaya niya pang lusot-lusotan, dadaanin niya lang sa pabiro-biro, paloko-loko, gano'n. Now, dumating yung punto na ito, na dito nagsimula na rin yung, trigger sa kanya. Pero bago yon, maalala ko lang din, ah, sabi natanong kasi rito ni Abante, no, 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 was it Abante? Paduano pala kung papaano na-acquire ito ni Trillanes yung mga dokumento na yan. Sabi niya, way back 2016 campaign period, may nagbigay sa amin yan and he mentioned the name kung sino yung nagbigay. Hindi lang daw nila na-focus yan kasi campaign period. So, kandidato rin sila nun, yung kanilang party list. Now, natapos na yung event, yung panahon na yan, naging presidente na si Duterte, wala na nangyari, di ba? Pero naalala ko rin dito, na-verify yan ni Trillanes, yung mga, yung mga account na yan. Ang ginawa kasi ni Trillanes diyan nag-deposit po siya. Tapos yung deposit niya, pumasok sa bank account na yon. So na-verify ni Trillanes na existing yung bank account. Now, gumanti rin ho diyan si dating Pangulong Duterte. Sinabi niya meron ding foreign bank accounts etong si Trillanes. May binigay pa siya mga account numbers. And then kung saang bansa. Parang sa Hong Kong, ilang bangko rin 'yon. So pumunta si Trillanes doon, 'di ba? Yung mga bangko nagbigay ng certification sa kanya ng negative. Walang nag-e-exist ng mga ganyang bank accounts. Now, merong isang live stream na interview nun si Erwin Tulfo kay dating Pangulong Duterte at napahiya ito kasi tinanong niya, sinasabi ni Trillanes, nagpunta siya doon, yung mga bank accounts na binigay ninyo, negative, hindi nag-e-exist, tsaka masyadong marami yung numero. Sinabi ni Duterte na I invented those bank accounts, sabi niya.
Kaya nga hindi mai-drawing yung yung mukha ni Erwin Tulfo no'n, eh, kung naaalala ninyo. Kasi siya mismo nabudol ni dating Pangulong Duterte. Bukod pa kay Trillanes na napatakbo pa sa Hong Kong para i-verify, puntahan yung mga bangko kasi sinasabi niya, "Wala akong ganyang mga bank accounts. Wala akong, hindi nag-e-exist 'yan under my name." So, pinuntahan niya. So, gumastos lang siya, oo, gano'n mambudol si Duterte, okey? Now, sa hearing kahapon, gano'n din ang ginagawa niya, paloko-loko. Kaya lang ho ang kapansin-pansin dito nung, kasi may mga pag-amin na, may mga videos na pinakita si Trillanes ng admission ni Duterte na 'yan ay totoo, nag-e-exist. Ngayon, eto ho yung punto, tingnan niyo ha. Mr. President? Anong kapalit, sir? Okay. Ang tinatanong dito ni JJ Suarez, would you be fine with that na pipirma si Duterte ng bank secrecy law? Kasi sabi nga, eh, mas mainam siguro kasi nga naman sabi ni Duterte, ah, gagawin pa yan ng mga abogado. Eh, madali lang naman pong i-draft yung waiver eh. Ilang letra lang yun, di ba? Tsaka may makukuha ka, available yun sa online sa mga opisina ng mga abogado sa Kongreso na templated na. So, parang 15 minutes tapos yan, printed na yan, maharap sa kanya yan. Sabi nila, mas maganda, imbis na bukas mo pirmahan, ngayon na. So, yun ang tinatanong ni JJ Suarez sa kanya na kung okay ka ba rito, na ngayon mo na pirmahan yung bank secrecy waiver. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala. Sampalin daw niya si Trillanes sa publiko, yun ang gusto niyang kapalit. 'Di ba? Eto, ano 'to eh, pamba-bluff niya kasi yung kanina na sinasabi ko sa inyo na, willing akong pumirma diyan, wala naman akong tinatago, bla bla bla, 'di ba? Willing siya. So ngayon nung papipirmahin na, binago na naman po ang kanyang nagbago na naman ang kanyang mood, 'di ba? Galit mode naman po siya rito ngayon. Oh, ang tanong, papaano po siya na-trigger na hampasin ambaan ng babatuhin o hampasin si Trillanes? Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session Session suspended. Ayan, dito na nag-asaran. Ayan. Pero tingnan niyo naman yung mukha ni ano no, ang sweet ng tingin ni ano no, ni De Lima. Si De Limang malakas hindi tinablan ng ano ng pag-aamba ni Duterte, 'di ba? Siya pa umawat. Sabi Yan. Okay. So ito yung kuha naman dito courtesy by Rappler ang si Trillanes kung paano niya inasar at kaya naman na-trigger si Duterte. President? anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Pakinggan niyo sa Trillanes may sasabihin to na nakapagpikon kay Duterte. Chairman. I'll give you, sampalin ko sa Mr. Chairman. session Session suspended. Yan. Halika. Yan, halika. Yan, di ba? Sinabi ni Trillanes, oh. Sabi Alright, kaya kami man kahapon, tawanan rin ho kami pati mga taga-media dun sa first floor ng venue ng Quadcom hearing. Okay. So, sabi nga ni Trillanes, hindi niya bibitiwan ang issue ng bangko. Okay, nitong pinakita niya diyan. Kasi kapag ito ang pinag-uusapan, nako, alumpihit si Duterte. Talagang pikon na pikon. Trigger na trigger talaga siya. Ang tanong, kung wala nga po bang tinatago, bakit? 'Di ba? Bakit kakatakutan 'yan? Anong masama kung makita ng mga Pilipino? Anong masama kung makita ng buong mundo yung laman ng bank accounts? Ang sabi niya, pinaghirapan nila. Pero kung inyo hong maalala,
ang mga pinakita rito ni Trillanes, talaga naman pong ang lalaki ho ng figures, 'di ba? Sobrang laki niyan. Kahit sabihin pa na ang asawa niya ay negosyante, pangalawang asawa niya negosyante, yung trabaho niya bilang piskal, bilang mayor, 'di ba? Ang pagkain niya, sarili niya lang ay libre. Palagay ko ho hindi ho aabot ito ng 2.4 billion pesos mahigit, 'di ba? Kung ganun lang yung pagbabasihan. At dito yung sa mga anak niya rin. So again, kung wala naman po kasi talagang tinatago at kayo naman buong pamilya ay taong publiko, 'di ba? At umamin ka na rin naman about those bank accounts. At saka isa pa, etong dito, yung authenticity ng mga accounts na yan ay na-verify na rin daw yan, sabi ni Trillanes, sa pamamagitan nga mismo ng AMLAC at saka ng Office of the Ombudsman. Yung mga record of deposits available, yung mga information na yan doon sa bangko, diyan sa sa Ortigas, 'di ba? Bakit nati-trigger dito? 'Yun ang isang kahina-hinala tuloy, 'di ba? Ang tanong, tanong ko nga kanina, bakit parang bumalik etong akusasyon na 'to ni Trillanes sa square one? Unang-una, noong panahon na 'yon, napakahirap mag-akusa kay Duterte sapagkat sinasamba siya ng halos lahat ng mga Pilipino. Again, halos lahat ng mga Pilipino. Pininiwalaan ang kanyang sinasabi, 'di ba? Isa pa sa nagbibigay ng pahirap dito ay ito pong existing laws natin. Meron po tayong Republic Act number 1405 na 1955 pa yan, amended yan ng dalawang amendments na to. Etong panghuli, yung RA 7653, kung di ako nagkakamali, noong June 14, 1993. Na sinasabi rito, yun pong mga bank accounts and bank information na yan, lahat yan, ito po ay tinuturing po na na tawag dito, hindi po ito pwedeng i-divulge. Okay? Maliban na lamang po doon sa apat na circumstances or exemptions. So sabi rito, all deposits of whatever nature with banks or banking institution in the Philippines, including investments in bonds issued by the government of the Philippines, its political subdivisions, and its instrumentalities are hereby considered as of an absolutely confidential nature. So, absolute po ang pagiging confidential ng mga bank information na yan. Kaya nga, hinihingian siya na pumirma ka ng bank waiver. Yun po kasi yung unang-una sa apat na circumstances o exemptions para pumabuksan yaan. Sabi nga rito, except upon written permission of the depositor. Okay, ito yung bank secrecy waiver na pipirmahan sana. Pangalawa, in cases of impeachment, hindi na po presidente si Duterte, kaya hindi na to pasok. Kung nung panahon sana niya, merong kaso sa impeachment sa korte, sa Senado, pwede humbuksan yan. Walang magagawa diyan ang bangko kasi nga meron tayong batas, 'di ba? Or upon order of a competent court, ito yung pangatlo, in cases of bribery or dereliction of duty. And then, in cases where the money deposited or invested is the subject matter of the litigation. Wala naman pong litigation na pinag-uusapan. Wala pong regarding doon sa perang binabanggit ni Trillanes. Wala pong nag-aagawan dyan, walang nagtatalo-talo dyan. Ang gustong ipakita rito ni Trillanes ay ito ang smoking gun, ika nga, na nagpapakita ng koneksyon ni Duterte sa sa organized crime, local drug trade. At sabi nga niya ni Trillanes, maalala ko lang, etong war on drugs ginamit lang ni Duterte na front. Kunwari na kontra droga pero ang totoo is
para patayin lang ang competition at makinabang yung kanyang mga tropa na mga incheck na involved sa ganyang gawain. Now, ang hamon ni Duterte sa sa Quadcom, siyempre diyan kay Trillanes na nag-aakusa, patunayan kahit konti nga lang daw eh. Kahit konti nga lang daw. No, mapatunayan diyan na totoo, magbibigti raw siya, he will hang himself, sabi niya. 'Di ba? Pero papaano po magagawa ito nila Trillanes? Samantalang kailangan ng investigation. Papaanong magagawa yan kung hindi siya pipirma ng bank secrecy waiver? Ganon din yung ibang ka-joint niya dyan. And then may binabanggit pa siyang isang, sabi niya, joint account daw nilang mag-asawa. Normal daw yan, ganon dito sa Pilipinas. Okay, normal, pero sa amin ng misis ko, hindi eh. Wala, hindi naman naka-joint. 'Di ba? So, case to case yan kung sino may gusto ng joint account. Now, ang pinag-uusapan natin dito is yung joint bank accounts nila ni Sara Duterte. Hindi po nilang dalawa ng kung sino sa kanyang dalawang mga asawa. 'Di ba? So dinadivert kasi ni Duterte ang usapan eh. Kapag siya ay nakasusukol na, dadaanin niya na ngayon sa ah, excuses, dadaanin niya na ito sa away-away, 'di ba? Para maiba na ang usapan. Oo, kasi yun lang naman talaga yung tanging paraan doon. Alangan naman ng um, i-impeach siya unless kumandidato siyang senador sana at sigurado naman pong mananalo siya, 'di ba? O kaya lang ang problema rin hindi nga pala hindi nga pala impeachable ang senador. So dapat tumakbo pala siya na na vice president nung nakaraan para sana siya ang vice president at impeachable official siya. Kasi kung mag-senador hindi po kabilang 'yun. Hindi siya impeachable official kaya ang mga senador. Wala rin talaga. So only the bank secrecy waiver lang po talaga ang tanging paraan para ito ay mabuksan yung mga bank accounts na yan. Okay? Or yung AMLAC, ganun. Pero absolute kasi talagang binanggit dito eh. So, 'di ba? Ang ano na lang dito is para mabura sana yung agam-agam ng mga Pilipino diyan sa akusasyon na yan. Kasi nung panahon niya, hindi naman niya inaksyonan yan eh. 'Di ba? So, dapat transparent. Oh. Gano'n naman kadali yun, wala kang tinatago. Ano naman ngayon kung makita ng mga tao yung milyones? Ano naman ngayon kung makita ng mga tao yung bilyones na pera nila? 'Di ba? Wala namang issue dun eh. Oh, at least mapapatunayan niya na hindi nag-e-exist yung mga amount sa binabanggit nito ni Trillanes, na hindi nag-e-exist na yung mga bank transfers doon na ipinasok nitong mga katropa niya sa maling gawain, 'di ba? Basta ito lang ang punto ron mga kababayan, kung walang tinatago, bakit kailangang manghampas? Bakit kinakailangang magwala na parang lasing? Sa palagay niyo ho? Please don't forget to put your comments down below. And paki-share po ng ating vlog for today about this. Okay? Like and share. Thank you.